kay Marcos Bangag at kay Tambaluslos, baka pati yung mga kabuhayan na namana niya sa kanyang ama, at marami-rami naman po yan, dahil talaga naman pong matagumpay na contractor din ng kanyang ama na si Delpin Co. Ang SunWest po, ang nagsimula po niyan ay si Delpin Co, ang ama niya. Baka pati yung mga honest to goodness na kinita nila, mawala. Dahil sa bagong administrasyon, kapag nawala ng Marcos, syempre, hahabulin at hahabulin siya. Kaya nga po nung ako'y nagpunta sa Paris para siya'y kausapin para kumanta, kampante ako, nakakanta yan. Dahil bilang isang politiko, alam niyang hindi na po pwedeng tumagal ang Marcos at alam niya na dapat pangalagaan ang negosyo na sinimula ng kanyang ama. So hindi na po ako nagtataka ngayon na siniwalat na ni Zaldico ang katotohanan ng nasa likod ng mga anomalyang mga budget insertions noong 2025 budget na napunta sa mga maanumalyang mga proyekto na sinasabi na hanggang 70% ay kinurakot ng mga congressman. Hindi na po ako nagtataka na pinatunayan na yan ni Zaldico. At hindi rin po ako nagtataka doon sa sinabi ni Zaldico na kinakailangan mo rin niya magtago. Dahil talaga namang papatayin siya ng administrasyon nito dahil alam ko naman na bilang isang batikang kontratista at negosyante, hindi po magkukulang yan sa dokumento para ipagpatunay na hindi naman po siya ang mastermind dito sa pandarambong ng salapi ng bayan. Asahan po natin yan. Mapopruebahan ni Zaldico ang lahat ng sinabi niya. At syempre, ang nais niya, magkaroon ng kapalit. Ang kapalit, huwag niyo namang galawin yung aking mga ari-arian bago ako naging kongresista, bago ako naging committee chairman ng Committee on Appropriations. At hindi naman po ako nagtataka, marami na po yan. In fairness kay Zaldico, ako na po ay magpapatunay na mayaman na siya bago pa siya naging kongresista. Nagtaka nga ako, bakit siya pang umupo bilang kongresista ng ako Bicol, samantalang mas mabuti naman ang papel niya na nasa likuran lang siya bilang power behind the throne, di baga. Pero may mga dahilan po siguro siya, isa na siguro dyan, wala na siya ibang makitang tao para umupo dahil nawala nga po yung aking kaklase at naging best friend at naging law partner sa Rodel Batocabe dahil pinatay po si Rodel Batocabe. Siguro napilitan na rin siya na dahil wala na siya ibang mapagkatiwalaan, siya nang umupo. At dyan po nagsimula ang kanyang problema. Dahil nung siya'y umupo, hindi lang siya power behind the throne, nakita niya na kapag siya'y nagkaroon ng impluensya, mas malaki pang makukuha niya. At dyan pumasok siguro yung temptasyon ng easy money. At sigurado ko na bagamat siya'y dati ng mayaman, talagang siguro dumoble o naging triple pa ang kayamanan niya dun sa maliit na panahon na siya'y naging kongresista. Naging kongresista lang naman po siya ng 3 taon, o hindi ako nagkakamali, no? Dahil 2017, kongresista po ako, wala siya. Ang kongresista doon ay yung kapatid niya. 2018, at saka hindi ko po alam kung sino yung 2018, kung siya nakaupo na. Parang 2018, hindi pa po ata, kapatid pa rin ata niya nakaupo. So umupo siya ng 2019 at saka ng 2020. So, ibig sabihin, yung maikli niyang termino bilang isang kongresista, siguro na doble, na triple ang kanyang kayamanan, although in fairness, mayaman naman talaga siya sa nagsimula. So siguro, ang nais na mangyari ngayon ni Zaldico, isusurrender ko lahat ng kayamanan na nakuha ko mula nung ako'y naging kongresista, pero wag yun naman galawin yung mga napundar ko bago ako naging kongresista dahil yun naman, honest to goodness, ang pagkakaipon niya ng mga yun. Bukod po sa construction business niya, alam ko po na meron siyang power din, no? Meron din po yung power investment, no, na malaki-laki. At saka siyempre, yung Misibis na resort na sabi ng iba, meron daw siyang ibang kapartner dyan na isang makapangyarihang politiko rin. Hindi ko po alam yan, pero kapag kasi hindi siya nagsiwalat ng katotohanan at hindi makipagtulungan sa administrasyon ni Sara Duterte para mapanagot sa pandarambong ang Marcos Jr. at si Tambaluslos, kasama siya sa ipakukulong. So ngayon, ibig sabihin, kaya po nagkumanta si Zaldico, naniniwala ako na dahil gusto niyang maging whistleblower, siya ang tatayong testigo para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at Tambaluslos. Ako naman po,
kung talagang magpapakatotoo si Zaldico at isurrender sa gobyerno ang kanyang nakubra nung panahon na siya politiko at yung mga nakubra niya dahil nga sa impluensya ng mga Marcoses, ako naman po ang aking isasangguni sa administrasyon ni Sara Duterte, gamitin siya bilang state witness nang sa ganun mapakulong ang Marcos Jr. once and for all at si Tambaluslos. Matagal ko na pong sinasabi na ang dahilan kaya naulit ang madilim na kasaysayan ng Pilipinas ang nagkaroon ng Marcos nightmare muli ay dahil hindi po natin naparusahan ng mga Marcoses nung pinalayas natin sila noong 1986. At para mabali na nga po at matigil na yung siklo ng pandarambong dahil sa mga Marcos, kinakailangan mapakulong na ng panghabang buhay ang Marcos Jr., ang Amy Marcos, ang Imelda Marcos at lahat ng pamilyang Marcos kasama na si Sandro Marcos. At kung kinakailangan ng testimonya ni Zaldico para rito, kinakailangan bigyan natin ng immunity si Zaldico at hayaan nating hawakan niya yung kayamanan niya bago pa pumasok ang mga Marcoses. Dahil sa tingin ko naman, legal po ang mga kayamanang nakuha niya bago pumasok ang mga Marcoses. So, ano na pong mangyayari? Well, asahan na po natin ang sasabihin ng mga ni Ante Claire, AI yan. Gaya na sinabi nila na AI ang pulboronic video na pinakita namin ni Maharlika. Paano po magiging AI yan? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa. 3 beses po yan na authenticate. Kaya nga po inaantay ko nga ang kaso. Meron silang kaso na incitement to sedition and rebellion laban sa amin dalawa ni Maharlika at nagsampa rin sila ng disbarment laban sa akin. Inaantay ko lang po yan dahil hindi namin magagamit ang authentication unless it is for legal purposes. So inaasahan ko, ito bantayan ninyo. Wala pang reaksyon ng Malacanang. Ang sasabihin nila, AI yan. At the same time, susubukan nilang ayusin ngayon si Zaldico. Pero gaya na aking sinabi, dahil batikan naman pong politiko itong si Zaldico, alam na niya bilang ng oras ni Bangag Jr. Dahil nang nagpatawag ng 3 araw na pagtitipon protesta ang Iglesia ni Cristo na suportado ngayon ng iba pang mga pananampalataya at ng sambayan ng Pilipino, alam na niya bilang ng oras ni Marcos Jr. Sana nga po, matapos ang kauna-unahang araw protesta sa Act 16, magbitiw na si Marcos Jr. dahil nga dito sa video ni Zaldico kasi wala nang kaduda-duda na talaga ang nag-utos at ang promotor ng lahat ng korupsyon sa infrastructure ay si Marcos Jr. dahil nga nag-fundraising para lamang mapatalsik sa pwesto ang Inday Sara Duterte. At siyempre, dahil nagsalita na si Zaldico, pati ngayon ang Inday Sara Duterte binasag na ang kanyang katahimikan. Dati-rate umiiral ang napakatinding delikadeza kay Inday Sara Duterte. Gustuhin mang niyang manawagan na kinakailangan ng patalsikin si Marcos dahil sa ginawa sa tatay niya na pinakulong sa dahig, hindi ginagawa kasi napakatindi ng delikadeza. Bilang makikinabang sa pagtatanggal kay Marcos, nananahimik sa Inday Sara. Pero ngayon, kinakailangan basagin ang pananahimik dahil maintindihan na ng taong bayan na hindi siya power hungry kung siya ngayon ay hihingi na rin ng pananagutan laban kay Marcos dahil hindi na po pwedeng baliwalain ang mga siniwalat ni Zaldico. Si Zaldico po kasi siya talaga ang chairperson ng Committee of Appropriation, siya talaga ang inutusan ng Tambaluslos at siya talaga ang merong malapit na relasyon kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Nung eleksyon po, yung kanyang helicopter na Agusta, parang Mercedes-Benz po yan ang helicopter, yun ang gamit ni Marcos Jr. At ang pagkakaiba po nung Agusta helicopter ni Zaldico sa mga ordinaryong helicopter, abay, ang Agusta po, meron pong radar yan, kaya miski gabi po pwedeng lumipad. Naalala ko po, doon sa isang kampanya namin na galing sa Abra, papunta ng Kalinga, abay, lahat po kami ng mga kandidato hindi nakasunod sa Kalinga kasi lahat ng sinasakyan naming helicopter hindi makatawid sa ulap, sa napakatinding ulap. Tanging si Marcos Jr. lang pong nakatawid dahil ang gamit niya ay yung Agusta helicopter ni Zaldico. So sa akin, alam ko galit tayo kay Zaldico. Alam ko nakinabang talaga siya ng todo-todo.
Pero kung siya naman talaga ay isusurrender yung mga kayamanan na naipon niya dahil sa mga Marcoses, tingin ko naman, pwede naman nating pabayaan sa kanya yung dati na niyang mga kinita bago pa dumating ang mga Marcoses sa eksena. Kapalit ng kanyang testimonya at